Umalis na yung yaya ni Hiraya and i-share ko din sa inyo yung Christmas celebration namin dito kasama yung aking mga in-laws. Kaya tara, samahan niyo ako for today's vlog. So, aalis na si Sanggita Didi kinabukasan dahil today ay pupunta muna kami para magpa-vaccine si Hiraya. So, if bago kayo sa channel namin or vlog namin, si Sanggita Didi is yung yaya ni Hiraya, which is siya ay isang Japa maid. And Japa maid is specialized lang siya for newborn. So, taking care of newborn and taking care for the mother also. Lagpas na sa newborn stage si Hiraya, magpo 4 months na si Hiraya. Dapat 2 or 3 months lang talaga namin siya na ibubuk as a yaya. Pero na-extend pa namin siya up to 4 months kasi may mga ganap sa buhay namin na kailangan namin siya. But yeah, now kailangan na namin siya i-let go. Maghahanap naman kami soon ng helper pa or like babysitter para kay Hiraya. Pero soon, siguro after namin sa Pinas, after namin magbakasyon sa Pinas. Pero no, gusto ko muna na ako yung mag-focus na mag-alaga kay Hiraya, kami dalawa ni Pavan, kasi syempre parang naging dependent din kami sa kanya eh. May nag-comment din last time na dapat daw wag ko na daw i-let go si Sanggita Didi kung maghahanap din naman daw ako ng bagong helper in the future. And bawasan ko na lang daw yung workload niya kasi ang gusto ko na klase ng helper na lang is yung parang yung mga external na klase ng tulong na kailangan ko, like for example paglalaba ng mga gamit ni Hiraya, damit, ganyan, tagahugas ng bote, ganun, or taga-tingin-tingin kay Hiraya pag may ginagawa kaming mag-asawa. Hindi na yung fully focus or fully na bantay for 24/7 kasi ganun yung trabaho ni Sanggita Didi. 24/7 kasama namin siya, 24/7 siya nag-aalaga kay Hiraya, tapos nandun lang din naman ako sa tabi niya do. Hindi kasi namin pwede na bawasan yung workload niya kasi malaki yung sahod. Meaning kung babawasan namin yung workload niya, di dapat babawasan din namin yung sahod niya, di ba? Parang ganun. Kasi nga ang Japa maid is inaalagaan yung baby at saka yung nanay. Hindi naman niya ako kailangang alagaan pa kasi tapos na ako sa recovery period ko, 'di ba? And yung mga katulad ni Sanggita Didi na Japa maid, may mga nagbubuk sa kanila na for example for 3 months lang, for 2 months lang, ganun, or for 40 days lang. Hindi talaga sila yung pangmatagalan na yaya. Though talaga namang sobrang na-attach na ako sa kanya. Tapos sobrang okay na okay talaga siya na yaya para kay Hiraya. And then sobrang tiwala na din namin sa kanya. Like, alam mo yun, syempre ang hirap magtiwala ng bagong tao, no, na mag-aalaga sa anak mo. Tapos sobrang swerte ko kasi yung unang nag-alaga kay Hiraya, ang galing din, 'di ba? Parang like naging komportable din talaga kami sa kanya, tapos na-build namin agad yung trust namin sa kanya. Though kahit minsan mayroon kami mga hindi pagkakaintindihan kasi syempre magkaiba kami ng lengguwahe, magkaiba rin kami ng paniniwala, pero feeling ko hindi naman maiiwasan talaga yun, 'di ba? And siguro hindi ko din nagustuhan sa part na kapag Japa maid kasi ako yung sumusunod sa kanya kasi parang syempre nasa isip nila mas may alam sila, ganyan. So parang hindi ko na fulfill or parang hindi ko na feel na full-time nanay ako, ganun. Parang hindi ko feel na nanay talaga ako. Kahit na sobrang laki ng tulong niya sa amin. But yeah, kaya feeling ko yung 3 months, ganyan, is sweet spot para sa mga Japa maid. Lalo na kapag yung mother is cesarean. Kasi syempre, di ba, parang mas mataas or mas matagal yung kanilang recovery stage. Sa akin, normal naman ako. Medyo naka-recover naman ako agad. Nakakilos-kilos naman ako agad. Kaya para sa akin, yung mga may need talaga ng Japa maid is yung mga CS mom. Kasi syempre, 'di ba, mahirap at saka matagal yung recovery nila. So, 'yun, feeling ko sila yung may pinakakailangan talaga ng Japa maid. Ayun lang naman yung realizations ko sa buhay. Pero syempre, 'di ba, as I go on and on as pagiging first time mom, natututo din ako along the way. And thankful ako sa kanya na, ayun, natulungan niya kami sa buhay namin na mag-asawa. Syempre si Pavan, hindi naman yan siya sa akin makakatulong 24/7 kasi nagtatrabaho din naman yung asawa ko, te. Ngayon, sa mga oras na doon na nagvo-voice over ako, ilang linggo na rin nawala sa amin si Sanggita Didi. And yeah, nakasurvive naman kami na mag-asawa na wala siya. Akala ko rin, palagi kami mag-aaway ni Pavan dahil wala kaming helper, ganun. Pero hindi, ayun. Medyo okay naman kami so far. Nagkakasundo kami sa mga bagay-bagay. Ito pala yung bag na bigay sa akin ng bag raid. So, ayan, ang ganda ng bag na yan. Ibibigay ko siya kay Sanggita Didi kasi, ayun, para naman may maganda siyang maiuwi para sa akin. Ang ganda kasi na tong bag na to. Nagbigay din kami ng kaunting bonus para sa kanya, ganyan, para, alam mo yun, happy siya. Kasi happy din naman kami talaga na nandyan siya sa amin. Wow! And then, binigyan rin namin siya ng mga bagong baby clothes, ganyan, kasi meron siyang pinsan ata na nanganak. So, ayun, binigyan namin sila ng kakaunting baby clothes. Itong magandang bag na to pala,
ma-order nyo yan sa bag grade. Meron pa silang mga iba-ibang klaseng bag doon. Ilalagay ko na lang yung screenshot ng page nila. So, sinasabihan niya ako, mag-anak daw ako agad para may bago siyang aalagaan. Plan naman talaga namin na kunin ulit siya for the next baby. Pero, ayun nga, if gusto nyo siya i-book, for newborn lang talaga siya, exclusive for newborn and taking care of mother, ilalagay ko or i-message ko na lang sa inyo yung number. Alam nga, i-expose ko yung number niya dito, no? But yeah, anywhere sa India, pwede siya mag-alaga. Kailangan nyo nga lang sagutin yung kanyang pamasahe. So, ayun lang. And today naman ay isi-share ko sa inyo, diba, ang daming ganap sa vlog na ito, pinagsama-sama na. Isi-share ko sa inyo yung celebration namin ng Christmas dito kasama yung aking mga in-laws kasi merong Christmas carnival dito sa lugar namin. And ayan ang aking mabutihing asawa, hindi naman niya ako pinahirapan. Talagang pak na pak din naman siya sa pagtulong sa akin. Kaya para sa akin, importante talaga na tamang tao, ganyan. Talagang piliin niyo mabuti yung lalaki na mapapangasawa niyo. Kasi kung hindi, papahirapan niya ang buhay niyo. So ayan, ang aking asawa pinapagaan ang aking buhay. Salamat! Papunta pala kami ng clubhouse ngayon kasi nandito yung ibang relatives nila Pavan na galing Amerika. So magle-late lunch kami. So kanina pa sila dito mga na late lang kami and sarado na yung kitchen dito sa clubhouse kasi lilipat na sila sa grounds dahil nga merong Christmas carnival dito ngayong araw. So wow, star of the show talaga palagi yan si Hiraya kapag kasama namin. Nakakatuwa nga kapag nasa galaan kami, parang lahat ng tao nakangiti sa amin kapag may kasama ka nga talagang sanggol. Mga mag-hi sa'yo, ganyan, hello, kay baby, diba, ang bongga, sana all baby. After nyan, bumalik na kami sa bahay kasi magka-cut daw kami ng cake, ang bongga, kasi nagluto yung tita ni Pavan, nag-bake ng cake. Ayan, for the kunwari, slice kami ng cake, kunwari hawak ni Hiraya. Bless sa Manita Hiraya and God bless Manita siya. And then, binigyan nila ng sagan si Hiraya. Ano yan? Parang ampaw, ganun. May laman na kaperahan. Huh? Bangkok is more really sensitive. It's just a one lady place. Rest of the Bangkok is premium shit. Like, She's convinced. doing, doing the research at this point. Trying to figure out. And then after that, dumating na rin sila Priyanka, tapos yung friends niya dumating din. May mga Christmas gift sila kay Hiraya. So ayun, thank you naman so much. And after that, pinatulog ko muna si Hiraya kasi bumaba kami ni Pavan dahil gusto namin makita kung anong meron sa carnival. Ayan, maraming mga stalls, mga kung ano mga pwede nyo mabili. Meron ding malaking Christmas tree. O diba, ang bongga, mga Hindu yung mga tao dito, like karamihan, nasa Hindu majority area ko. Pero si Alan yung mga umiiyak siya kasi hindi siya nakapagpa-picture kay Santa. At saka wala siyang regalo na natanggap kay Santa. Yung Santa kasi dito is parang inorganize ng area namin or ng tinitirhan namin na bibigay nila ng mga parents yung regalo nila kay Santa. Tapos kunwari si Santa yung nagbigay ng gift dun sa mga bata. Like prior to this event, nag-register na sila na ganon si Santa yung magbibigay ng regalo. So ibibigay nila yung regalo nila kay Santa. Ganyan, tapos tatawagin ni Santa yung pangalan. And wala si Alanya sa list na yun. Kasi hindi din naman namin alam na may ganon-ganon. Though hindi rin naman din kami aware na pupunta pala sila Alanya ngayon. And then ito yung kanilang Santa Claus na pagod na natumba na siya Ewan ko yung Santa Claus nila dito, parang hindi mo lang na-effort na pinataba, ganyan. Parang hindi nila napakain, malnourished. Tapos natanggal pa yung paa niya. Ewan ko, tawan-tawa ako. Parang pagod na siya sa life niya, ganon. Mag-isa lang pala ako nagpipicture-picture dyan, tsaka video, kasi nawawala si Pavan mga hinanap niya yung aking mga in-laws. Kasi andito din sila somewhere around the world, charot. Ayan, naibalik na yung paa ni Santa Claus. Pero parang putol talaga. Na siya, manananggal, Santa Claus version. And then, bumalik pala si Pavan, ayan, kasi kailangan nilang magpa-picture kay Santa Claus kasi malungkot talaga si Alanya, iyak siya ng iyak. So, ayan, pinagpa-picture namin siya kasama si Santa Claus para matahimik siya, kakaiyak niya. At ma-fulfill naman ang pangarap ng bata. Binilhan na lang rin siya ng regalo ni Pavan para, ayun, hindi na siya umiyak and hindi na siya sad. Nakita ko na rin yung aking mga in-laws, tapos nawawala naman ulit si Pavan. Ewan ko kung nasan siya. So, ginawa ko, nag-ikot-ikot naman muna ako dito para
itour ko naman din kayo. Ayan yung mga kanilang paninda, may mga jewelry, may mga clothes. And then dito naman banda merong mga food section. Ang akala ko nung una is paid tong event. Yun pala, walang bayad. Parang kumbaga may ticket for entry. Akala ko ganun. Wala naman pala. Ang bayad lang is kapag ayan, kakain ka. Kasi syempre kailangan mong bayaran yung kakainin mo, And sobrang daming choices. Ayan, meron silang pasta, may pizza, ano pa ba? Hindi ko na alam yung iba, mga Indian food. So bahala ka na, mamili ka na lang kung anong gusto mong kainin dyan. And ang kinikrave ko for today ay pani puri. So hinanap ko yung pani puri. Ito naman ay dosa. And then ito naman ay aloo tiki. So yes, for the yum. Favorite ko din tong aloo tiki. Pero today ang kinikrave ko ay, anong tawag dito? Ito naman para pao. So ayun nga, ang kinikrave ko for today ay pani puri. Ito naman ay alcohol section. Syempre pwede ka mag-inom-inom dyan. At ito na ang aking asawa na tagpuan ko na. Nagpapainit pala dito. Sobrang lamig kasi dahil nga winter ngayon. Sa inyo, tuwang-tuwa, parang bata. And then ayan si kuya, ang bongga, karga-karga niya yung bata. Nakakatakot. And then ayan, lumapit siya sa amin kasi ayun, pipicturean niya daw ako. Ay, magpa-picture daw ako sa kanya. So ayan, sabi ko, go, picture. And then sabi ko sa father-in-law ko, videohan kami ni Pavan. Kaya lang, hindi marunong. Yung father-in-law ko, ayan, so picture yung nagawa niya. So ayan yung kanyang kuha. Ang cute. Ang cute talaga mga matatanda. Parang naging nasa isip ko na parang yung mga, alam mo yung generation nila, mga nasa 60s, ganyan, 50s. Sila yung parang last generation na inosente na sa mga gadgets. Anyway, ito, nahanap ko na yung aking favorite na panipuri. And if napanood nyo na yung video na pinost ko, ayun, grabe si kuya magbigay para naman kayang-kaya ko 10 kasya dyan, Dahan-dahan lang kuya, mahina ang kalaban, charot. And next naman na binili ko is itong mga laman loob. Never pa ako nakatry ng mga laman-laman loob dito sa India. Though nakatikim ako sa Amritsar, brain lang yun. Ito naman merong heart, may liver, tapos brain, ano ba yun? Organ siya ng lamb. So, naaamoy ko pa lang siya, natatakam na ako, naglalaway na ako, Mahilig kasi ako sa mga organs, ganun. And yes, hindi ako nagkamali. Masarap talaga siya, as in. Hindi ko nga lang alam kung saan pa ako makakabili ulit na ito. And hindi naman siya widely available dito sa amin. Kasi kadalasan yung mga organs dito, tinatapon nila, di kaya pakain mo sa aso. Ganun sa kanila dito. Yung chicken nga nila, walang chicken skin. Kaya, ayun, sobrang happy ko na nakakita ako ng ganito dito. Kasi parang once in a blue moon lang to. Kaya take the opportunity, ganun. So, ayun, masarap naman siya. Yummy, yummy. And ayun lang, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo for today's vlog. Bye!